Pamilyar ba kayo sa kanya? Kilala niyo ba siya? Siya si General Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas noong ika-22 ng Marso 1897. At naniniwala ako na marami sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, ay ang pamilyar at nakakakilala sa kanya. Ako nga pala si Maria Isabel E. Alivio ng BSED 21M, isang mag-aaral ng Cavite State University Bacoor Campus, at samahan niyo ako sa isang educational tour na tatalakay sa kasaysayan ng Pilipinas na may ugnayan sa ating unang Pangulo ng Bansa. Tara! Bago ang lahat, ipapakilala ko muna muli sa inyo si General Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng bansang Pilipinas. Ang buong pangalan niya ay Emilio Aguinaldo E. Fami, at siya ay mas kilala sa tawag na Myong. Ipinanganak siya noong March 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Taong 1894, nang sumali siya sa kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang KKK na binuo ni Supremong Andres Bonifacio. Noong March 22, 1897, nagkita ang mga katipunero para magbotohan sa reheros at malaman na nga ba kung sino ang magiging pinuno ng kanilang binubuong pamahalaan. At doon na nga natalo ni Aguinaldo si Andres Bonifacio sa botong 146 kontra sa 80 na boto. Alam niyo ba na hanggang ngayon ay ang dating Pangulong Aguinaldo pa rin ang kinikilalang pinakabatang presidente ng ating bansa? Siya lamang ay 28 years old nang mamuno ng ating bansang Pilipinas. At bago pa siya maging Pangulo sa panahon yan, ay kinilala na si Aguinaldo sa kanyang mga tagumpay, pinaglalaban at suporta sa kalayaan ng Pilipinas. At matatalakay natin ito sa ilang pang bahagi ng video. Sa tulong ng kanyang tagapayong si Apolinario Mabini, nagtagal ang kanyang pamumuno sa ating bansang Pilipinas ng 3 taon. Nandito ako ngayon sa Zapote River sa may boundary ng Bacoor, Cavite at Las Piñas City, at ito ang tinatawag na Zapote Bridge o Zapote Battlefield. Ang simpleng tulay na ito ay mayroong madugong nakaraan mula pa nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pati na rin ng mga Amerikano. Pag-usapan natin ang nangyari noong Pebrero 17, 1897 sa tulay na ito mismo ng Zapote. Noong araw na iyon ay naganap ang unang labanan ng mga Pilipino na pinumunuan ni General Emilio Aguinaldo laban sa mga Espanyol. Kung makita nyo sa aking likuran, ito ang Zapote Battlefield Monument o statue na umaalala sa mga labanan na nangyari dito mismo sa Zapote Bridge. Sa unang labanan dito sa Zapote Bridge ay mahigit 15,000 ang Espanyol na pumunta o nagmarcha galing pang Manila tungo rito sa Cavite o mismo dito sa ating Zapote Bridge para sakupin ang lugar. Ngayon, dahil dito ay naging matalino ang mga Pilipino dahil naisipan nilang magplanta ng mga dinamita sa paligid para tuluyan ng wakasan o tapusin at depensahan ang lugar laban sa mga Espanyol. Ang unang labanan sa Zapote Bridge ay pinagwagian ng mga Pilipino. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay ikinasawi naman ni General Edilberto Evangelista. Si Edilberto Evangelista ay isang civil engineer ng Katipuneros na siyang kasama ni Emilio Aguinaldo nang namuno siya sa labanan laban sa mga Espanyol. Sa kasalukuyan ay ginawang munting park itong lugar na ito kung saan pwedeng puntahan ng mga tao upang magbike, tumambay, makakita ng mural panels, i-appreciate ang mga monuments at statues na umaalala sa nakaraan natin. So sa aking likuran na ito ang entrance ng lugar o ng munting park, at pagpasok mo ay madadaanan or pwede nilang puntahan ang kahabaan ng Zapote River. Pumunta naman tayo sa isa pang makasaysayang lugar na malapit-lapit lang dito sa Zapote Bridge. Tara! Ngayon naman ay nandito ako sa may Evangelista Street malapit sa Tikman, Bacoor, Cavite. Ngunit hindi ako nandito para tikman ang sikat na halo-halo, kundi para ibahagi sa inyo ang bahay na tisa ng Cuenca na nandito sa Bacoor, Cavite. Ang bahay na tisa ng pamilyang Cuenca ay itong bahay na nasa aking likuran. Sinasabi na ang bahay na ito daw ay ang naging unang Malacanang ng Pilipinas noong panahon ng himagsikan.
Ang bahay na ito ay pinamunuan ni Juan Cuenca at Candida Chavez na makabayang Pilipino na nagbukas ng kanilang tahanan kay General Emilio Aguinaldo upang maging pansamantalang pinipilan ng ating Pangulo mula Hulyo hanggang Setyembre 1898. Dahil ang bahay na ito ay sinasabing naging unang Malacanang ng Pilipinas, dito ginawa ang mahalagang batas na meron tayo. Ito rin ang naging sentro ng pamahalang revolusyonaryo bago ito ilipat sa Malolos, Bulacan. Sinasabi rin na ang bahay na tisa ng pamilyang Cuenca ay mayroong mga lagusan na ginamit ng katipuneros, lalo na nung mga kasama ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo sa KKK, bilang lagusan o takasan nila na hindi alam ng mga kalabang Espanyol. Sa kasulukuyan, ang bahay na ito ay tinaguri ang important cultural property ng Pilipinas, kung saan ito ay nananatiling pribadong pag-aari ng pamilyang Cuenca, habang ito ay nananatiling landmark o makabuluhan at makasaysayang pook para puntahan at bisitahin ng mga Pilipino. Talaga namang nakakatuwang isipin na mismong pamilyang Cuenca pa rin ang nag-aalaga ng kanilang tahanan. At ang tahanang ito ay may ugnayan sa dati nating Pangulong Emilio Aguinaldo. Dahil dyan, ang susunod at huli nating pupuntahan ay talaga namang pinakamakasaysayang tahanan para sa buhay ni Emilio Aguinaldo. Saan ito? Tara, samahan niyo na ako. Narito tayo ngayon sa Kawit, Cavite upang bisitahin ang naging tahanan ng ating dating Pangulong Aguinaldo na itinayo pa noong 1849. Alam niyo ba na ang Kawit ay tinaguri ang the birthplace of Philippine independence dahil dito mismo sa Kawit opisyal na idineklara ng ating dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagiging malaya ng Pilipinas mula sa kamay ng Espanyol noong Hunyo 12, 1898. At sa bintanang yan mismo iwinagayway ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas at kasabay nito ang pagtugtog ng Marcha Filipina Magdalo ni Julian Felipe. At maraming Pilipino noon ang pumunta mismo sa bahay na to at pumunta sa paligid upang masaksihan ang makasaysayang araw na yon. Mula nung araw na yun ay naging napakamakasiksay na talaga nitong naging tahanan ng ating dating Pangulong Aguinaldo. Kung kaya't hanggang ngayon ay iniingatan at pinangangalagaan ito ng ating gobyerno Pilipinas. Alam niyo ba, noong 1920 ay nagkaroon ito ng major renovation, kung kaya yung bintanang ating nakikita na sa labas ng bahay kung saan dito winagayway ang watawat ng Pilipinas ay hindi nito yung original nitong itsura, kundi ito ay binago na para sa taunang selebrasyon. Nang namayapa si Aguinaldo noong Pebrero 16, 1964 ay sa loting iyan siya inilibing at itong kanyang munting tahanan ay ginawang museum at isang shrine para sa publiko kung saan pwedeng pumunta ang mga Pilipino para makita at bisitahin ang kanyang mga naging kagamitan, mga naging kasuotan, kung ano pa yung mga tinatago ng kanyang bahay na lagusan at yung mga antik na pinaniniwalaan noon ni Aguinaldo. Dito sa aking kinatatayuan, makikita dito ang Act of Proclamation of Independence of the Filipino People, ang English at ang kanyang Filipino version. At dito naman sa kaliwa ay makikita naman ang Spanish version at ang mga pirmahan ng mga kilalang tao, lalo na ng mga nakaraan. Dahil bukas sa publiko itong museum at Aguinaldo Shrine ay talaga namang pinadagsa ito ng mga tao at binibisita ng mga Pilipino para makita ang kanyang bahay at makapamasyal dito sa malawak na bakuran sa kanyang bahay. So kung makikita nyo ay meron dito Christmas tree. Nung nakaraang Pasko ay dito pumunta yung mga tao para i-celebrate ang kanilang mga Christmas at makisaya kasama ang kanilang pamilya. Ang tatlong lugar na pinuntahan natin nasa Pote Bridge, bahay na tisa ng pamilyang Cuenca at ng mismong bahay ni Emilio Aguinaldo ay may makasaysayang ugnayan sa kung sino nga ba ang dati nating Pangulo. Bilang isang mag-aaral at isang Pilipino na nakabasa na ng mga historical books at articles, masasabi ko na merong positibo at negatibong pananaw ang lipunan at ang mga ibang Pilipino sa katauhan at naging desisyon ni Emilio Aguinaldo lalo na nung nakaraan. Ngunit ang video na ito ay hindi ito tatalakayin,
Pagkus magfo-focus tayo sa kasaysayan sa kabuuan at kung paano ito pahahalagahan. Kung ating muling babalikan ang mga lugar na ating nabisita, makikita na may mga hakbang naman tayong ginagawa bilang pag-alala sa ating kasaysayan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-renovate, pag-preserve at pagbabahagi nito sa mga susunod pang henerasyon. Ang tatlong pamamaraan na ito ay talagang sumisiguro na may susi pa rin tayong mga nasa kasalukuyan para unawain ang ating mga nakaraan. At sana ay bilang Pilipino, magtulungan tayo hanggang dulo sa pagprotekta sa ating identidad. Ipaalala natin sa iba na dapat respetuhin ang mga pook, bayani at mga pangyayari sa ating kasaysayan. Hindi dapat natin basta na lamang dumihan ng mga historical places o gawing katawa-tawa ang mga paghihirap na dinaranas noon ng mga Pilipino dahil ang ating nakaraan ay humubog sa ating bansa at mismo sa ating mga Pilipino. Kasi kung tayo naman ang mawawala sa mundo, siguradong nakakatuwang isipin na naalala pa rin tayo ng ating mga naiwan at ang ating mga tagumpay ay inaalala pa rin ng iba. Muli, ako si Maria Isabel Ialivio ng BSED 21M at maraming salamat sa pagsama sa ating educational tour. Paalam!